or Kagulat World. Ramdam mo ba to? Hindi lang ito basta training. Hindi lang ito simpleng paghahanda. May nagbago, may nabuo. At ngayon, unti-unti nang lumalabas ang pinaka-delikadong bersyon ni Alexandra Ayala sa Rome. Viral ang mga clips. Pero hindi dahil lang sa ganda ng palo o galaw niya sa court. Kundi dahil sa isang bagay na mas bihira makita sa batang atleta, isang mindset na hindi na basta natitinag. Sa mismong interview, malinaw ang sinabi niya, papasok siya na handa at mentally strong. Hindi ito linya lang para sa media. Ito ang boses ng isang player na dumaan na sa pressure at ngayon ay marunong ng kontrolin ang sarili niya sa loob ng laban. At hindi rin basta-basta ang naging preparation niya. 1 oras at 15 minutong ensayo laban kay Laura Siegemund, isang veterana sa clay na kilala sa diskarte at tibay sa rally. Hindi casual ang session. Bawat palo may intent, bawat galaw may purpose. Tinrabaho niya ang forehand, backhand, drop shots, pati galaw ng paa. Kahit pamalamig at mabigat ang kondisyon sa Rome, hindi siya nag-adjust sa reklamo. Nag-adjust siya sa laro. At doon mo makikita ang tunay na pagbabago. Hindi na siya umaasa lang sa talento. May control na, may composure na, may maturity na. Ngayon, haharap siya kay Magdalena Frech sa first round. Magkadikit ang ranking. Walang malinaw na lamang sa papel. Pero ang laban sa ganitong level, hindi na dinadaan sa stats lang. Dinadaan ito sa tibay ng isip. At dito papasok ang bagong armas ni Alex. Dahil sa totoo lang, hindi ka matatalo sa tennis dahil lang mas malakas ang kalaban. Natatalo ka kapag bumigay ka sa pressure. At sa mga galaw, salita at kilos ni Alex ngayon, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya yung batang player na kinakabahan sa big stage. Isa na siyang professional na handang makipagsabayan, makipaglaban at kung kinakailangan, mangibabaw. Sa tennis club Parioli, nagsimula ang tahimik na paghubog ng bagong anyo niya. Malayo sa spotlight, walang crowd, walang ingay. Pero doon binuo ang pinaka-importanteng parte ng laro niya. Kasama ang kanyang coaches mula sa Rafael Nadal Academy at ang isang world-class sparring partner, dahan-dahang hinasa ang bawat aspeto ng kanyang laro. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapaapekto sa kondisyon. At higit sa lahat, hindi na siya nadadala ng emosyon. Ang dating Alex na minsang kinakay ng pressure ay napalitan ng isang player na marunong maghintay, magbasa at umatake sa tamang oras. Sa bawat rally laban kay Siegemund, sinusubok ang kanyang disiplina. Sa bawat mabigat na bola sa clay, sinusubok ang kanyang pasensya. At sa bawat adjustment na ginagawa niya, unti-unting nabubuo ang isang mas kumpletong bersyon ng kanyang sarili. Hindi na siya reactive player. Naging proactive na siya. Hindi na siya basta sumusunod sa daloy ng laro. Siya na ang gumagawa ng daloy. At dito nagiging delikado si Alex. Dahil kapag ang isang player ay may kombinasyon ng talento, training at mental stability, ibang level na yon. Hindi na siya basta contender. Nagiging threat na siya sa kahit sinong makaharap niya. Ngayon, papasok siya sa laban kontra kay Magdalena Frech na may baon na hindi nakikita sa stats sheet. Hindi ito forehand, hindi ito serve, hindi ito ranking. Ito ay kumpiyansa na hinubog ng karanasan at disiplina. Sa ganitong klaseng laban, hindi na sapat ang magaling ka lang. Kailangan matibay ka, kailangan kalmado ka, kailangan marunong kang bumangon sa bawat punto na mawawala sa iyo. At sa lahat ng ipinakita ni Alex bago pa man magsimula ang torneo, malinaw na may bago tayong makikitang bersyon niya. Isang bersyon na hindi basta sumusubok lang, kundi isang bersyon na handang magpahayag sa buong mundo na siya ay narito na. Kaya ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng tunay na pag-angat ni Alex sa world stage? Dahil kung ito ang bagong armas niya, ang isip na hindi nababasag, posibleng hindi lang ito simpleng laban sa Italian Open. Posibleng ito na ang umpisa ng mas malaking kwento. Isang kwentong muling ulat sa mundo. Habang papalapit ang laban ni Alex sa Italian Open, mas lumilinaw na hindi lang ito tungkol sa first round. Hindi lang ito simpleng matchup laban kay Magdalena Frech. Ito ay isang test kung hanggang saan na ang narating ng bagong bersyon ni Alex. Isang bersyon na hinubog hindi lang ng training, kundi ng karanasan sa pinakamataas na level ng tennis. Kung titignan mo ang dynamics ng laban, halos pantay ang dalawa. Magkadikit ang ranking, parehong may solid baseline game, parehong kayang makipag-rally ng matagal. Pero dito pumapasok ang pinaka-importanting factor na madalas hindi napapansin, ang decision-making sa gitna ng pressure. Sa ganitong klaseng laban, hindi sapat ang maganda ang palo. Ang tanong ay,
Sino ang mas marunong pumili ng tamang tira sa tamang oras? At dito pumapasok ang epekto ng naging ensayo ni Alex laban kay Laura Siegemund. Dahil si Siegemund ay hindi lang basta malakas, siya ay matalino sa court. Binabago niya ang tempo, nililito niya ang kalaban, pinipilit kanyang magkamali. At kung doon pa lang sa practice ay natutunan ni Alex kung paano mag-adjust sa ganong klaseng laro, malaking bagay na yon pagdating sa actual match. Mapapansin mo rin na mas kalmado na ang galaw niya. Hindi na siya basta sumusugod sa bawat bola. May hintay, may basa, may control. Ibig sabihin, hindi na siya reactive player. Nasa face na siya na kaya niyang kontrolin ang rhythm ng laban. At kapag nakuha mo ang rhythm, hawak mo ang direksyon ng laro. Isa pa sa critical na aspeto ay ang handling niya ng external pressure. Sa mga nakaraang torneo, kitang-kita na minsan naapektuhan siya ng expectations, lalo na kapag dikita ng laban. Pero ngayon, iba na ang tono niya. Sinabi niya mismo na kahit nandyan o wala ang pamilya niya, hindi na ito factor sa performance niya. Ibig sabihin, mas nakatutok siya sa loob ng court kaysa sa paligid nito. At kung iisipin mo, ito ang pinakadelikadong upgrade ng isang atlet. Kapag natutunan mong ihiwalay ang emosyon sa execution, nagiging consistent ka. At sa tennis, consistency ang susi sa panalo. Kaya sa laban nila ni Fretch, huwag ka na magtaka kung makakita ka ng mas composed na Alex. Isang Alex na hindi nagpa-panic kahit ma-break. Isang Alex na kayang bumawi point by point. Isang Alex na marunong mag-reset kahit matalo ang isang set. Dahil sa level na ito, hindi na nanalo ang pinakamalakas. Nananalo ang pinaka-stable. At sa lahat ng senyales, bago ang laban, mukhang si Alex ang papasok na may mas matibay na pundasyon. Pero kababayan, dito na nagiging mas exciting ang lahat. Dahil kung mananalo si Alex sa opening match niya sa Italian Open, hindi lang ito simpleng advancement sa next round. Ito ay magiging statement, isang malinaw na mensahe sa buong WTA circuit na hindi na siya basta racing prospect. Isa na siyang legit threat. At kapag nangyari yon, mag-iiba ang tingin sa kanya ng mga susunod niyang makakaharap. Hindi na siya yung batang Pinay na may potential lang. Siya na yung player na kailangang paghandaan ng seryoso. At sa mundo ng professional tennis, malaking bagay ang respect na yan. Dahil kasabay nito ang pressure na mapupunta na sa kalaban.